Magan- magandang umag Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama po sa ating misa ngayon ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Armando de la Cruz, Jairo Payumo, magandang umaga po sa ating lahat. Kasama po sa misa ngayon ang panalangin para sa kaluluwa ni na Armando de la Cruz, Jairo Payumo, Opelia Ilunio, Vito Padre, Juan Palomo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na walang nakakaalala. Isinilang upang maglingkod at magbigay buhay. Narito ang mga kaibahan ng pagpapakahulugan ng salitang Mesiyas bilang hinirang. Karamihan sa mga Hudyo ay nag-isip ng isang makapangyarihang pinuno. Ang Mesiyas ay magpapalaya sa bayang Israel mula sa pagkakasakop. Sa isip naman ng mga ilang Hudyo, ang Mesiyas ay nananatiling isang tagapagligtas na aako sa kanilang pagkaalipin, maging ang buong sangkatauhan. Iyan ang Mesiyas na inilalarawan ng mga makadamdaming eksena sa apat na mga pagbasa mula sa aklat ni Isaías, na kilala sa tawag na ang mga awit ng alipin ng Panginoon. Ang kaluwalhatian at tagumpay ay kasama sa ikaapat na awit, ngunit sa wakas lamang matatamo. Pagkatapos pa ang kanyang malupit na pagdurusa, buong kababaang loob na babatiin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Pagmunihan natin ang mensaheng ito na ipahiwatig na sa unang pagbasa ngayon at nagbibigay diin ni Jesus sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo sa pagsisikap na itama ang makamundong hangarin sa 12. Ang ating pong banal na misa ngayon ay pamumunuan ni Reverendo Padre Eugene Cañete MK. At bilang panimula ng ating banal na misa, tumayo ang lahat at awitin ng pambungad na awit. Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Trompeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo. At
Mga kapatid, sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng kultura. Sa paunang salita, sinabi sa atin na isinilang tayong lahat upang maglingkod at magbigay buhay. Alalahanin natin ang napakagandang halimbawa ng ating Panginoong si Jesus sa kanyang paglilingkod sa sangkatauhan, sa kanyang pagbibigay buhay para sa ating kaligtasan. Kaya muli tayong humingi sa kanya ng kapatawaran sa mga pagkakataong hindi tayo naging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, naging karapat-dapat na tawaging Kristiyano na mapaglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Sasalanganan ka namin, sa iyong dakilang ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka.
kadakilaan, Diyos amamen. Puri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. O Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pagbuwakas ng ika-4 na awit ng lingkod ay nagbibigay diin sa ganap na kalayaan ng kanyang paghahandog sa sarili at sa 2 bunga ng kanyang sakripisyong kamatayan. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya ay sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ng pag-asa ay sa iyo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, si Jesucristo ang tanging punong saserdote pumasok sa kalangitan at lubos na nakauunawa sa atin sapagkat tulad natin siya sa lahat ng bagay maliban sa pagkakasala. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siya tulad natin. Ngunit hindi nagkasala, kaya't huwag na tayong mag-atubili, sumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang
habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Anak ng tao'y dumating upang sariling ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa chapter 10, verse 35 hanggang verse 45. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Sa ulitin, magandang umaga sa inyong lahat. Masaya ba kayong lahat? Ha? Masaya ba kayong nakikiisa sa bawat isa sa atin sa buong sambayanan ng Tangos Mission upang magsimba, magbigay galang sa bawat isa, magpasalamat sa Diyos? Minsan may mga naririnig kang mga pag-uusap sa pamilya, Yung bang halimbawa lamang ay hirap na yung mga magulang kung anong maibigay nila sa kanilang mga anak. Pero ganun pa man, kahit hirap na sila, sinusubukan pa rin nila. Hindi ba? Unang-una yung
Lalo na pag bukas na ang paaralan, pagbibigay ng pagkain, araw-araw yan. Pagbibigay ng baon sa mga bata, araw-araw yan. Pag magbayad na ng tuition sa school, mas mahirap pa Sabi nung isang madre sa akin, naku Pads, ang daming nagbibigay na rito ng hindi pera, papel. Nakasulat doon na, sister, pwede ba promissory note muna ngayon dahil walang pambayad? Kahit gaanong galit ang meron sa madre, parang gaganyan na lang Ano bang magawa dahil walang pambayad? Pero hinahanapan ng mga magulang ng pambayad para makatapos ang mga bata. Pero merong mga bata na iniisip din talaga nila na matapos lang ako rito ganitong gagawin natin. Makatapos lang ako ng universidad, mag-abroad ako para gagaan yung buhay ninyo. Para bagang may pagbibigayan yung buhay ng mag-ama, mag-ina, pero para sa Para sa ikagagalak at ikapubuti ng pamilya. Hindi po ba? Yung ating ibanghilyo ngayon, parang iba yung hinihingi nung dalawang alagad. Sa katagalan ng kanilang pakikipaglakbay kay Jesus, sa katagalan ng kanilang pagkakilala sa Panginoon, ang kanila bang hiningi, parang iba. Lord, pwede bang makaupo sa iyong kaliwa at kanan? Pwede ba ako dyan sa harapan, Lord? Ang tanong, tama ba iyon? Para sigurong nabigla din si Jesus. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo naiintindihan ito? Parang tayo din paminsan-minsan, isipin natin lahat. Ano ba ang aking hinihingi sa Panginoon? Pag pumupunta ako rito, sa simbahan, sa linggo, ano bang aking hinihingi sa Panginoon? Minsan ay ating hinihingi ang gantimpala. Pero ano ba ang gantimpala sa pagiging Kristiyano? Kagabi yun din ang aking inisip. Ano nga bang gantimpala ng pagiging misyonero? Kung gusto mong madalit sabi, ano bang mapala mo sa pagpupunta rito? Ano bang mapala ng isang nananampalataya sa Diyos? Pwede bang ang sagot ay wala? Ano nga yung nakasulat dyan sa ating Salmo Responsorio? Ang ganda ng sinasabi dyan. Kasi yun dapat ang ating pag-isipan araw-araw. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ang gantimpala nating lahat na naririto ngayon at yung mga naiiwan sa bahay ay yung pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos. Walang kapalit ito. Walang kapalit. Pero yung pagmamahal ng Diyos, ang krus. Hindi pwede yung basta na lamang ang gusto ko sa buhay ay ganito. Minsan siguro tama lang din galing sa puso ng isang tao na hinihiling ko sa Panginoon, Lord, pwede bang magaan naman yung aking buhay? Sa dami ko ng hirap,
na dinaanan. Pero, dadalhin ka ulit ni Lord doon sa krus. Kasi hindi pwede yung buhay na walang pinapasa na krus. Kaya yung sinasabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, tatanggapin ng lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon, ang mga pasakit, kasi kasama sa buhay, upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Kasama ito sa ating buhay. Minsan iniisip ko na, wala na lang katapusan itong pandemya. Palagi nating iniisip yan na, Pads, minsan may magsabi, Father, pag matapos lang itong pandemya, dadali kita sa restaurant. Ang isasagot ko lamang dyan ay, ang problema ay hindi na matapos ang pandemya. Ito na yung ating bagong buhay, yung sinasabing new normal. So maghahanap na naman tayo ng ilang mga ways and means upang mabuo natin ang ating pagiging isang sambayanan. Parang ito yun, di ba? Parang ang isang sambayanan ay nabuo ngayon sa social distancing. Parang yung isang doktor, sinabihan kami, kayong mga pare, mga madre, hindi na pwede yung inyong ginagawa na, wala kayo, nag-iisa kayo doon sa isang table, sa kainan. Aba, hindi na pwede iyan. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Yung virus ay nanggagaling diyan sa pagiging malapit-lapit sa isa't isa. Malalayo man tayo sa isa't isa, pero ang mensahe ngayon ay patuloy na malapit ang Diyos sa atin. Ang gantimpala natin ay hindi lalayo ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lalayo ang Panginoon sa buhay natin. Mas maging malapit siya. At kung yung ating hinihiling ay yung bang minsan katuwaan lamang na, Lord, pag manalo ako sa loto, ganitong gagawin ko. Siyempre, hindi ka pananalunin ng Diyos dyan sa loto, Pero minsan nananalo din, Pero ang hinihiling natin ay yung sana na, Lord, salamat na nandyan po kayo para sa amin. Lord, salamat na hindi kayo malayo sa amin. Lord, salamat na yon ang iyong binibigay sa aming halimbawa, ang iyong pagmamahal sa amin. Yung pa rin ang ating patuloy na dapat ipagdasal sa araw-araw. Poon, pag-asa ka namin. Yun ang aming kailangan ngayon. Pag-asa ka namin, Lord. At pag-ibig mo ay aming hiling araw-araw upang maisabuhay natin ang pagmamahal na ito para sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Danaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang isang sambayanan, isang simbahan, magkamit ng karagdagan sana ang pagpapala para sa ating mga misyon at paglilingkod
sa isa't isa, at sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahang iyong katawang mistiko, nawa siya ay sumunod sa turo mong buhay kababaang loob at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, lahat ng mga lider espiritual, nawa magsikap sila sa pagtataguyod ng sinodalidad bilang autentikong paraan ng paggabay sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga makapangyarihan sa lipunan, sa iba't ibang antas, nawa maalala nilang lagi naihalal sila upang maglingkod sa taong bayan at itaguyod ang kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng lahat ng bayan sa mundo, nawa pagyamanin nila anumang mabuti at kapuri-puri sa kanila at itakwil lahat ng nakasasama sa ating pagkatao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating pamilya at mga pamayanan, nawa lagi nating itaguyod ang dalisay na pagpapahalagang makadaragdag sa paglikha ng sibilisasyon, ng pag-ibig at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. O Panginoong Yesus, aming guro at huwaran, bigyan mo kami ng malinaw na pananaw at katatagang sundin ang iyong halimbawa. Halimbawa sa paglilingkod sa aming kapwa at bigyang papuri ang Diyos Ama sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ikaw na nagbibigay buhay at nangangalaga magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Sa iyo, anak ng Diyos, Talikdan ko, talikdan ko. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Ama naming lumikha, pagkaloob mong kaway aming kusang mapaglingkuran, sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal, sa paglilingkod namin sa isa't isa, ginaganap ang banal na pagliriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Huwag man naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kaluwalhatian mo. Sana, sana, Hosana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog na malinis ang alay para sambahin ang iyong pangalan. O Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng aming Panginoon, ang iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang malagad ng sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis kanyang alagad ng sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, nagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang
hanggang sa siya'y dumating. O Ama, pinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin nakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaniningan. Kaya't inihandog namin sa iyo kanyang katawan at dugo, haing kalugod-lugod at nagliligtas sa mundo. Tunghayan mo, Ama, ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan. Alalahanin mo, Ama, ang lahat na pinatutungkulan namin ng paghandog na ito, ang iyong lingkod na si Papa Francis, aming obispo na si Pablo Virgilio, lahat ng mga obispo, mga pari, mga madre, misyonero, misyonera, lahat na naririto ngayon at ang buong mong sambayanan, lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Lalahanin mo rin, O Ama, ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo, lahat ng pumanaw na, mga biktima ng pandemya, na may pananampalatayang ikaw lamang nakakaalam. O Amang maawain, loobin mong kami, yung mga anak, ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, lahat ng mga apostol, lahat ng mga banal, sa iyong kaharian, kaysa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoon, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at aral ng ating Panginoon, sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin. Inihiling namin, O Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw,
layo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob O ninyo sa amin kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan na tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako Hindi ako karapat-dapat na karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. O manaming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Siupo po tayo sa ilang mga announcements. Ayan, muli magandang umaga po sa lahat. Unang-una po sa lahat ay pasalamatan natin sapagkat sa ikalawang pagkakataon, nakasama natin ang CG o Coordinator General ng Missionaries of Jesus, si Father Eugene Cañete. Palapakan po natin. Thank you po, Father. Para naman po sa mga paalala, okay. Sa darating na Biyernes, October 22, ay simula na ng nobenaryo sa karangalan ng ating patron dito sa Tangos North and South, si San Rafael. At upang magkaroon tayo ng makabuluhan at legit na impormasyon kaugnay sa ating patron sa kanyang naging bahagi sa paglalakbay ng tao sa mundong ito, mababasa natin ang napakagandang kwento sa aklat ng Lumang Tipan, partikular sa aklat ni Tobit. Yan, pakibasa po natin yan. Siguro naman lahat tayo may Biblia, maliit man o malaki. Tunghayan po natin ang kwento ng kabutihan ng Diyos at kanyang himala sa pamamagitan ni San Rafael. Ngayon po. Ang nobenaryo magsisimula nga po sa Biyernes, magtatapos ng October 30, sapagkat ang tradisyonal na kapistahan ni San Rafael sa ating lugar ay tuwing huling linggo ng Oktubre. So, sakto, ang huling araw ng Oktubre ay linggo rin. Kaya, ito ang kapistahan. So, ibig sabihin, movable, yung petsa. Ngayon po, 5:30 ng hapon, sa darating na Biyernes na yan, mayroon munang pagnonobena, sa karangalan ni San Rafael. And then, meron din tayong misa, unang misa nobenaryo yan sa taong ito, ganap na ika-6 ng gabi. Malalaman po natin sa mga darating na araw, kung sino ang makasama nating Missionaries of Jesus na magmimisa sa atin sa nobenaryo. Ikalawa, sa darating pong linggo, October 24, ay darating naman sa atin, bibisita, ang isa pang koronada. Pero sa pagkakataong ito, ang imahe na ito ay episcopally crowned. Huling hakbang upang magtamo ng canonical coronation. Yan, ibig sabihin, bibisita sa atin ang minamahal na imang o Nuestra Señora del Santísimo Rosario ng Dampalit, Malabon. Sa linggo po iyan, alas 2 ng hapon, ang inaasahang dating namin sa Dampalit at pagitan ng 2:30 hanggang alas 3 ng hapon, nandito na kami sa kapilya ng San Rafael. Pagdating, mayroon pong maikling programa na ilalaan sa karangalan ng Mahal na Birhen. At mananatili ang replika ng Birhen ng Santo Rosario hanggang piyesta ng hapon. Yon. Panghuli, kaugnay po sa kapistahan, umaga magsasagawa tayo ng banal na misa at nagbigay na sa atin ng big yes. Siya po magdiriwang sa ating kapistahan, si Father Eugene, ang CG ng MJ. At malamang kasama din ng ating chaplain dyan, na si Father JR. Okay, kilala pa ba ninyo si Father JR? Siyempre, nakalib lang po siya, para sa kanyang pamilya. Okay, ngayon din, kaugnay sa kapistahan, sa hapon, magsasagawa po tayo ng online recollection. Yan, online recollection, ibibigay sa atin yan virtually ni Father Willie ng Sacred Heart Mission Station. Yan, si Father Willie ay isa naman pong SJ, o miyembro ng Society of Jesus. O siya po magbibigay, magpapacilitate ng online recollection. So yung mga volunteers, leaders ng bawat ministry, organization na medyo mahina ang kanilang Wi-Fi connection sa bahay, pwede naman po dito mag-online. Pakidalangin yung cellphone sapagkat meron po tayo ditong access. Pero kung okay naman ang inyong data o Wi-Fi sa bahay, ay sa bahay na lang po. Okay? So sa hapon po iyan ang ating kapistahan. At mamaya,
I-distribute naman natin ang mga letter at sobre sa mga tinarget na natin na hermanos and hermanas para sa nobinaryo at para sa piyesta. Tig-siyam po yan. Siyam sa nobinaryo at siyam din na hermanos at hermanas para sa piyesta. Bali 18. Ang proceed po niyan o maiipon na pondo ay gagamitin para sa pagpapagawa ng grotto ng Birhen ng Lourdes sa labas ng kapilya ng Matunsoy. No? So doon po yung gagamitin. And then kung meron pa tayong aprubahan ni Father JR, ang ating mission chaplain na programa, dito naman po yon para sa kapilya ng San Rafael. And then nasa proseso na po yung pag-aayos para sa arko, sa paglalagyan ni San Rafael dito sa altar, no, sa pangunguna ni Tedori. Thank you, Tedori. At katuwang niya si Brother Jaime. Okay? At siyempre, mag-aayos din dyan ng mga dekorasyon, bulaklak, ay sa pamumuno ng chairman ng LAD o ng Liturgical Arts and Design na si Brother Arman. So yun po, kung meron po kayong ibang mga katanungan o nais na malaman pang impormasyon, pwede naman pong mag-chat, no, sa ating FB group o kaya po sa akin, ang inyong CAUL Chairman. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po, Kuya Art. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sumainyo ang pagbabasbas ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.